sa magulang, lalo na ang babae. Nakalimutan at balewalain na ang kanyang mga anak. Pero hindi natin maiaalis nangyayari sa mundo yan. Meron kasing mga bagay na sobra natural. Merong mga bagay na hindi natural. Kasi kung natural lang, yung hayop nga yung mga pusa inaruga yung mga anak. Yung mga ina inaruga yung mga sisiw, ano? O ang natural yon. Pero merong nangyayari sa mundo anti-natural. Labag sa naturalesa. Siguro isa na yung nanay mo ngayon. Ang Biblia nagtuturo sa atin ng pagmamahal at isa kaaway. Siguro hindi naman nyo kaaway ang nanay nyo, di ba? At hindi naman kayo siguro ginagawa ng masama. Nung nanay nyo, lumalabas lang wala siyang kiber sa inyo. Ang aral ng Panginoong Jesus, doon sa Mateo Kapitulo 5. Data po at sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at inidalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Yung nanay mo din nyo naman siguro kaaway yon. Pabaya lang siya. May sinasabi sa ganong klase ng magulang. Doon sa 5 ng unang Timoteo versikulo 8, datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yun pala yung walang pagkakandili sa sariling pamilya. Nangyayari, nagkakaroon ng broken family. Napakasamang tao nun. Masama pa sa hindi sumasampalataya. Pero granting na ganun ng nanay mo, palagay mo hindi mo na siya maibig bilang ina. Pwede mo siyang ibigin bilang kaaway. At pagka iniibig mo ang kaaway mo, mapapatawad mo yon. Kapatid, 35 ni Lucas. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya ay mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Magpapahiram ka, papatawarin mo na lang. Hindi mo naaasahang babayaran ka pa kaaway mo kasi yan ang pag-ibig sa kaaway. Nakaaway, may pagpapatawad pa ring nakalaan ng Diyos. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, palagay mo na masama yung nanay mo, no? Pinabayaan kayo. Kung halimbawa tratuhin ka niya ng kaaway o ikaw tinatrato mo siyang kaaway, pero di mo naman siya kaaway, nanay mo siya. May utang na loob ka pa rin. Nagtiis siya at ang 9 na buwan dala-dala ka. Nung ipanganak ka, maraming sakit din ang naranasan nun. Naglilihi pa lang yon at nahihirapan na yon Kasi ganun ang sabi ng Diyos. At 3:16, kapatid na Daniel, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan. At sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban. At siya'y ipapapanginoon sa iyo, maglilihi siya mahirap. May kalumbayan manganganak pa na may kahirapan. Kaya parang nakaganti ka na, kapatid. Nakaganti ka na agad. Nung ipanganak at ipaglihi ka ng nanay mo, para ka nang nakaganti dun sa pagpapabaya niya. Kaya wag mo na siyang ibilang na kaaway o ibilang na masamang tao. Bagaman masamang tao lalabas. Ang isang magulang na hindi nagkakandili sa kanyang mga anak, mas masama pa kaysa hindi sumasampalataya. Pero dahil sa aral ni Kristo, hindi naman mahirap na patawarin ng isang ina. Ang ina ay maraming ginawang sakripisyo sa anak. Yung pinadedika lang para ikaw ay mabuhay. Utang na loob mo na sa nanay mo yon. Kaya ang masabi ko sa iyo, kapatid, ipanalangin mo sa Diyos yung nanay mo at pagkatapos kung halimbawa ay lalapit, okay lang, wag kayong magtanim ng galit.
Kasi kailangan talaga magpapatawad ka eh. Pag hindi ka nagpatawad, di ka rin papatawarin ng Diyos. Nais 14:15 ng Mateo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Oh, napakalaking opportunity para sa'yo. Mapatawad mo yung nanay mo. Kasi mapapatawad ka rin naman ng Ama. Ang tao pag marunong magpatawad, napapatawad din. Pag ang tao ay marunong maawa, kinaawaan din. Yun ang prinsipyo ng salita ng Diyos sa Biblia.